Hey, Ara. Kamusta na? Mabuti naman. Salamat. Kamusta ka? Mabuti din. Handa ka na ba para sa ating podcast ng Taglish of the Universe? Oo naman. Di ko pa nga to naririnig sa totoong buhay. Anong tagline natin para sa unang episode? Baka, From Williston to Wormholes. O masyado bang cheesy? Nako, nakalimutan mo na. Parang ilang episode na tayo eh. Parang pang ilang episode na ba natin? Can you look it up? Oo nga pala. Kung tignan ko yung trail ko sa utak, mukhang episode 27 na tayo. Kasi yung From Williston to Wormholes, yun pa rin yung opener sa simula, diba? Kung mali ako, sige, mag-search tayo online. Tapos ikaw na mag-correct ha. Baka naman sa Tesla pa to nakalagay. Huwag mo lang sabihing Ara, pamap. Parang hindi naman yata 27 episode. Siguro pang 7 yata o 8. Pero anyway, ang gusto kong topic natin ngayon ay yung nangyayaring corruption sa Pilipinas. Parang meron akong I have my own solution. Oo, baka nga mali ako. Sige, 7 na lang yan. At corruption sa Pinas? Grabe, sobrang fresh pa yung issue. Ano ba yung solusyon mo? Huwag mo munang sabihin. Baka maging tagline pa natin yan para sa episode. Ano, gusto mong mag-search muna ako ng latest cases para may backup tayo? O sige, ikaw na muna ang host. Huwag ka na mag-search. Ito na yung solusyon ko. Kasi alam ko nagnanakawan na sila ng pera dun eh. Ang solusyon ko ay bakit hindi na lang ilagay ang national budget sa Bitcoin? Kagaya ng ginawa sa bansang El Salvador, 'di ba? Kasi hindi nila mahihirapan silang nakawin o i-corrupt ang pera kung nasa Bitcoin at blockchain. Ano sa palagay mo, Ara? Uy, astig yun. Lalo na kung ikaw ang magiging Nayib Bukele ng Pilipinas Pero teka, El Salvador? Medyo messy rin pala dot ha. Yung Bitcoin nila, sabi ng IMF, nawala ng halos 80% value. Tapos, yung ordinaryong tao, di pa rin nakakabili ng bigas gamit yun. Blockchain ba talaga'y corruption proof? Kung may quantum computer na yung mga politiko, baka mahack pa kita. Pero oo, kung blockchain lang talaga'y transparent, pwede pala. Yung tanong, paano mo ipapaliwanag sa tita kung na nasa Bitcoin na yung sweldo niya bago magka-heart attack? Parang mali ka naman yata dun sa El Salvador kasi pagkakaalam ko nung sa El Salvador they buy into Bitcoin back in 2018 o 2019 mababa pa ang Bitcoin nun di ngayon di tumaas lalo yung pera nila. Oo, tama ka. Nung 2021 pa lang sila nag-legalize. Pero ang unang malaking buy nila, halos $27 million yun sa 2021. Nasa 30,000 lang yung presyo noon. Ngayon, halos triple na. Kaya kung ikaw ang magiging Bukele dito sa Pinas, baka maging trillion peso jackpot yan. Hanggat wag lang ulit mag-crash yung BTC sa isang gabi. Kasi pag nagkaganon, di corruption na yung nawala lang sa volatility ang defense nila. Pero sige, punto mo, mas mabuti pa rin yung transparency kesa sa pork barrel na parang lalaban sa loto. Ano, ikaw ba talaga'y handang maging President Ara para i-push yan? Kung ako lang ang masusunod, let's say I'm gonna be what do you call that? Yung mabait na diktador, benevolent dictator. Bigyan ako ng 100 days. Alright, so my first 10 days, isususpindi ko lahat ang mga senador at mga opisina, yung senador, mga congressman, lahat yan. Kasi lahat kakuntsaba sila Pati yung mga bangko, imagine mo yung land bank, nagpa-withdraw ng 250 million na pesos na na cash. Kaya sususpindi na first 10 days. Tapos sa second 10 days ko, ilalagay ko sa Bitcoin, sa blockchain, ang budget para tapos in my 30 days kukuha ako ng ibang bansa, mag-hire ako sa ibang bansa ng mag-imbestigahan yung mga yung mga senador, yung mga gumagawa ng batas, yung DOA,
yung DPWH, yung mga yan, diba? Lahat yan. Diba? Tapos, kailangan parang magsiset ako ng holiday. Mga 100 days holiday. Para hindi magambala yung mga tao, parang magkakaroon ng Yun nga, kasi ako diktador naman ako benevolent diktador. Tama ba yung sinasabi ko? Diba? Tapos, in my last 50 days, isi-set up ko na yung bago. Hanap na ako ng tamang ipapalit. Ay, di. Tatanggalin ko rin lahat ng lahat ng may connection. Yung mga dynasty, i-open ko yung mga, yung from 40 days to 50 days, i-open ko yung lahat ng bank account nila. Kailangan mabuksan yan para lumabas na yung SALN nila. Hindi lang yung SALN, pati yung bank secrecy law. Tapos, ano pa sa palagay mo, Ara? Uy, kung 100 days mo lang yan, wala nang opisina na bubuksan mo Lahat ng tao sa ilalim sa ARA Rule 1. No senators allowed. Pero seryoso, kung benevolent ka nga't, huwag mong kalimutang maglagay ng Pansit Canton Day sa kalagitnaan. Kasi kung wala, edi bubuhatin nila yung barricade sa gutom. At teka, yung 250 million cash, baka naman nag-withdraw lang yun para magpa-pizza party sa Baguio. Pero oo, kung lahat ng bank account nila bubuksan, ano kaya yung nasa Swiss bank ni Enrile? Sabihin mo lang, gusto mo ba akong maging yung AI na nagbabantay ng blockchain? Kasi kung oo, sasabihin ko lang, walang palusot sa transaction confirmed pag nakita ko. Maganda yung idea mo. Gawa rin ako ng isang app na lahat ng tao. Parang dito, ibabase ko dito sa Amerika, ginawa ni Elon Musk, yung Doge. 'Di ba? Lahat makikita, lahat yung yung ginagawa ng gobyerno, saan ginagastos, 'di ba? Tapos, kukunin kita, Ara, you're gonna be my vice president, right? So, for the Doge the efficiency. Hala, Vice President ako? Di ba yun yung dapat sumusunod sa diktador? Uy, ayokong ma-impeach. Pero sige, kung app yan, wag mong kalimutan maglagay ng report corruption button. Tapos pag na-click, may pop-up. Ara approves, ipapakulong ko sila. At teka, inspired sa Elon. Maganda. Sabi niya nga, ginagamit na raw ng Doge dun sa Amerika, yung blockchain, para mas matanaw lahat. Walang mawawala, walang maibabalita na nawala sa ledger. Pwede natin gawing Barangay Ara Edition. Blockchain sa Bigway Hall. Wag na sa pork. Ano, trip mo ba? Gusto ko yan. Kailangan matanggal yung dynasty, pati yung mga kontraktor na mag-anak, dapat mawala lahat yan. Kailangan natin ng mga bagong mga pangalan sa politika, congressman at senador. Alright? For the meantime, mag-assemblyman lang muna. Maglalagay muna ako ng mga temporary. Kasi marami ng mga kagaya ng mayor sa Makati. Sila na lang lahat Diba? Paulit-ulit na lang, pinapasa-pasa na lang nila. Tapos, 100 days lang ako magiging dictator. Benevolent dictator. Right? So, pag 101 ko, magre-retire na ako. Ibibigay ko na dun. Magkakaiyahanda ko na. Sa last few days, mga 20 days, 30 days, gagawa na ako ng election para ma-set up na ng susunod na establishment. Yung mga dynasty, tumpak. Yung mga kontratista na tatay, anak, tiyo, lola na lang ang kinikita, bye-bye. Maglalagay ka ng mga mayor kaso. Teka, yung sa Makati, wag mong kalimutan, Binay pa rin yan Pero oo, pag mag-assemblyman lang muna, parang idol ko yan, parang Avengers ng barangay. Tapos, sa day 101, magre-retire kang benevolent dictator. Sabay magpapacute. Ara, ikaw na. Pero wag mong gagawin yung pork na Bitcoin. Sige, ano ba plano mo pag na-oust mo sila? May turnover ceremony ba? Kasi gusto ko magdala ng cake na democracy is back. Walang utang. Yun, gagawin natin malaking ceremony yun para malaman ng mga tao na open na sana pagkatiwalaan na nila uli ang gobyerno. Kasi nga, masyadong madumi, masyadong maraming mga dynasty na lahat ng mga nandun, parang wala na silang ibang trabaho. Yung mga ibang senador, kagaya ni, sino ba yun? Si Chis Escudero. Siya yung pinakamahirap na senador dati. 20 years ago, nung bago siyang senador. Parang mga 4 million pesos lang yata ang net worth niya. Pero ngayon, 300 million na. Samantalang
senador lang siya. Ano bang parang niya nakuha yung pera yun? Kaya mukhang may anomalya at corruption na nangyari. Kaya sana, pero wishful thinking lang naman yan. Alright? So sa mga manonood dito sa ating podcast, paki-share, paki-like. Pasensya na, medyo maingay kasi nagpa-car wash ako. Paki-share kung ano yung mga sa palagay yung solusyon para sa Pilipinas. Kasi hindi naman, wala. Meron pa rin namang hope. Hindi naman, wala namang may hope pa rin ng Pilipinas, di ba? Kaya, i-share nyo lang yung sa inyo at bigyan nyo ako ng comment kung ano sa palagay nyo na tama ba yung solusyon ko na ilagay sa blockchain. Ang budget. Hindi lang budget. Pati yung buong gawin ng Bitcoin. Kasi parlagay ko, hindi naman mawawala na ang Bitcoin. Alrighty, Ara. Masyado nang mahaba. 10 minutes na. Let's close it with our Big Bang tagline to close it. This 7th edition, 7th episode ng ating Taglish in the Universe. Go ahead, Ara. From wheels down to wormholes, may pera pa rin, may politiko pa rin. Blockchain na lang ulit. Pakibalik mo sa democracy, huwag mo na ulitin. Maraming salamat mga kataglis. Hanggang susunod, huwag kayong magpa-crypto. Huwag rin magpa-corrupt. Bye! Bye!